Ayan mga kababayan seryosong tanong lang. Pwede na bang i-edit ang affidavit parang Facebook post? Yung tipong may ayaw ka ng character sa kwento tapos i-delete mo na lang. Kasi parang ganyan ang nangyayari ngayon. Noong una kasama raw sa istorya itong si Senator Loren Legarda. Nabanggit, nadawit, kasama sa mga aligasyon. Pero nang magbago ang political alignment at hindi na siya kabilang sa target ng kwento, biglang nawala ang pangalan. Parang binura gamit ang eraser. At ang mas nakakatawa parang sabay-sabay ring nakalimutan ng mga saksi. Ang galing ng memory, di ba? Marunong pumili kung ano ang aalalahanin at kung kailan aalalahanin. Tapos ito pa habang may isang pangalan na nawawala, may isang pangalan naman na biglang lumilitaw. Ito po si Cheese Escudero. Parang may bagong update sa script. Parang may bagong revision. Biglang may mga naalala ang ilang saksi. Biglang may mga bagong detalye. Biglang may mga bagong karakter sa eksena. At syempre, ang tanong ng marami, bakit ngayon lang? Bakit hindi noong umpisa? Bakit kasabay ng pagbabago ng political landscape? Coincident lang ba talaga? O masyadong eksakto ang timing para tawaging aksidente? Kaya tuloy ito mapapaisip yung publiko Affidavit ba ito? O order lang sa fast food? O halimbawa boss, isang ang testimony, pakidagdag si Cheese, pakitanggal naman si Loren. Tapos, bawasan mo na rin ng konting katotohanan. Diba parang ganun na lang kadali magdagdag at magbawas ng pangalan. Pero sa totoong buhay lalo na sa korte, hindi po ganyan ang sistema. Kapag ang isang saksi ay paulit-ulit nang nagpapalit ng bersyon ng kwento, kapag pabago-bago ang detalye, depende sa panahon, kapag may mga pangalan na lumalabas at nawawala na parang seasonal promotion, natural lang po na magtanong ang mga tao. Ano ba talaga ang totoo? Dahil ang katotohanan, hindi po dapat nagbabago depende sa politika. Hindi dapat sumusunod sa kung sino ang kakampi at sino ang kalaban. At hindi dapat ina-adjust ayon sa direksyon ng hangin. Kaya ang mas malaking tanong ngayon ay hindi lang po kung sino ang pinapangalanan. Ang tanong ay kung sino ang nagdidikta ng pagbabago. Sino ang nagsasabi, dagdag to? Sinong nagsasabi, okay, tanggalin niyo naman to? At bakit tila may mga testimonya na nag-a-adjust kasabay ng pagbabago ng political alliances? Hindi naman po tanga ang publiko. May mga nakakaalala, may mga nakakapagkumpara ng mga unang pahayag. May timeline, may records, may mga tanong na hanggang ngayon wala pa ring malinaw na sagot. Kaya kung ang isang kaso ay nakasalalay sa mga kwentong pabago-bago, kung ang mga pangalan ay lumalabas at nawawala depende sa sitwasyon, natural lang po na maraming Pilipino ang magduda. Dahil sa batas, ang matibay na ebidensya ay hindi po kailangang i-edit. At ang katotohanan, kung totoo talaga hindi kailanman kailangang baguhin.